everyone. Our Bible verse for today is about Ephesians 2:10. Actually, the topic for today is live out your purpose. So, sabi ng Panginoong Diyos, my joy is within you. If your joy is within me, your joy will complete. So, patungkol sa purpose ng topic na live out your purpose. So kapag pinag-uusapan yung 7 secrets of a joyful life, 7 kasama yung gratitude, contentment, connections, service, and purpose. Kapag pinapamuhay natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin, namumuhay tayo na ayon sa layunin ng Diyos, makakamtan natin yung kaligayahan. Kasi hindi ka talaga magiging maligaya sa buhay kung malayo ka sa layunin ng Diyos. Merong plano ang Diyos sa'yo pero hindi natin pinapamuhay. So may kagustuhan ng Diyos mangyari sa buhay natin pero hindi yun nangyayari. Kapag ganun ang sitwasyon, hindi ka magkakaroon ng tunay na kaligayahan mula sa Diyos. Sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's handwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. So sapagkat tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya ay natin lakaran. So, para mas ma-appreciate natin yung verse na ito, mas maganda is basahin natin yung buong chapter na makikita natin ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos po ang unang umibig sa atin, unang nagmalasakit sa atin, unang nagpakita sa atin ng kaganahang loob nung tayo pa ay patay pa sa kasalanan, nung tayo nabubuhay pa sa laman, nung tayo sumusunod pa sa kagustuhan ng mundo, ng masamang pagnanasa ng laman, nung tayo ay makasalanan pa. Ang Diyos ang nagmalasakit sa atin upang tayo ay ligtas mula sa tiyak na kapahamakan. At ibinigay niya ang Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo na siya'y namatay, siya'y pinarusahan upang tayo ay maligtas. At yan ang tinatawag sa Ephesians 2 na biyaya ng Diyos. Na sa pamamagitan ng Panginoong sa Kristo na namatay sa krus, tayo ay naligtas. Pinakitaan tayo ng kagandahang loob ng Diyos. So based on that, sabi dito sa verse 10, we are God's handiwork created by Jesus Christ. So, ibig sabihin niligtas ka ng Panginoon. Nire-create tayo. Kaya dito sabi dito sa verse, teaching is we are God's masterpiece created in Christ. So, dati, we are created in Adam. Galing tayo sa lahi ni Adam. Lahi ng mga kasalanan. Lahi na nagregal sa Diyos. Pero ngayon, we are created in Christ Jesus. Paano tayo nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus? Paano tayo nagbago nila ng kay Kristo Jesus? Siya yung si Kristo ay namatay sa krus upang tayo mamatay kasama sa krus. Para yung kasalanan natin mamatay sa krus. At ang Panginoong Jesus ay muling mabuhay para tayo ay muling mabuhay. So tayo ay bagong nilalang. Ang tanong, ikaw ba ay may bagong nilalang? Yung bumabang pagkatao mo ay wala na. Ikaw ba ay may bagong perspective sa buhay? Yung puso mo ba tumitibok para sa Diyos? Hindi dahil sa makamundo o makalaman na panganasa. Yung puso mo ba nagkaroon ng pagbabago at talagang binabago ng sa Espiritu? So you are now a new creation. You are created now in Jesus Christ. You are God's handiwork in Jesus. Ikaw ang pinakahusay na gawa ng Diyos. Kasi hindi ka kinreate kay Alan. Ikaw ay nilikha kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin na kay Kristo ka na. Ibang tao ka na. Bago ka na nilalang. And sabi nga, sino nakipag-isa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Diba? Kasi pagkat siya ay nagbago na. Tanong, ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nawawalan ng pag-asa? Ikaw ba ay bumababa ang tingin sa iyong sarili? Ito, ang talata nito ay dapat natin balikan na tayo ay pinakamahusay ng Diyos.
You are God's masterpiece created in Christ Jesus. So don't look down what God is doing something for you. Huwag mo maliitin yung ginawa ng Diyos para sa'yo. Ikaw yung mahusay, obra maestra ng Diyos na dapat natin pagpahalagan na ating mga sarili. Ligtas ka ng Panginoon eh. So, pahalagan natin ang ating mga sarili. I-offer natin sa Panginoon. Why? We are God's instruments for good work. Kung dati ang instrumento tayo ng kasamaan, like, naman natin, pinapagamit natin sa paggawa ng kasamaan. Mga kamay natin, masama ang ginagawa. Mga bibig natin, masama ang sinasabi. Mga isip natin, masama, malalaswa ang isip natin. But right now, we are God's instrument for good work. Paggamit tayo sa Panginoon upang isipin natin na mga magandang bagay, mga makakatulong sa kapwa. Gamitin ang ating mga kamay upang makapagsilbi sa Diyos at makapagsilbi sa ating pamilya at sa ating kapwa. Magpaggamit tayo sa ating Panginoon bilang instrumento ng kabutihan. So sabi dito, tayo ay nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Bakit? Alam mo na, yung mga kamay natin kasi, isipin natin extension niya ng kamay ni Jesus Christ. Na dapat, ang tawag sa church, diba, is a body of Christ. So extension ng katawan ni Kristo. Extension ng kamay ni Jesus, yung kamay ng mata natin, yung bibig natin, yung mata natin. So, pagbukas pa lang ng bibig mo, dapat pagiging blessings yan sa iyong kapwa. Kapag nag-iisip ka, yung mga bagay na iniisip ni Jesus Christ, paano kayo hilubutin yung mundo? Paano kayo mabuti yung pamilya ko? Paano kayo lalaganap yung kaharian ng Diyos dito sa lupa? At pangatlo, we are God's missionaries of redemption. Ang Diyos po ang ginagawa sa mundo dahil bulok ng mundo, pariwara yung mga tao, nagre-rebelde palayo sa ating Panginoon Diyos, nagre-rebelde palayo sa Diyos. Ang ginawa ng Panginoon Diyos, sinugo niya si Jesu Cristo upang samsamin ang lahat ng bansa at maging taga-sulit. Ang kalulubuhan nito ng mga bansa ay lulubog sa ating Panginoon sa Cristo at itatanyag ang ating Panginoon sa Kristo bilang hari na hari at Panginoon ng Panginoon. Yung redemption, yung pagtutubos ng mga bansa, lalo-lalo hanggang sa mundo natin ay mas ayos. At tayo po ay missionary tayo ng Diyos. Tayo pa nilitas upang malubos sa ganitong gawain. And sabi dito sa verse na to, tayo ay nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inhanda ng Diyos nung una pa nang siya pa ay upang ating lakaran. So, redemption, maging parte tayo ng redemptive word of God. We are God's missionaries of redemption. Lahat ng ginagawa natin mga kamay, ito ay contribution sa ginagawa ng Diyos na mabuti dito sa mundo. Kaya lahat dapat nahahawakan natin, pagkatiwala ng Diyos at mga kamay natin, dapat bumubuti, pinagkatiwalaan ka pera, dapat bumubuti yung malaya, pinagkatiwalaan ka ng relasyon, dapat nagiging mas maayos ang relasyon, nourish ang relationship mo, at bumubuti yung relationship mo. Lahat ng pinagkatiwalaan ng Diyos sa ating mga kamay, dapat lahat po yan ay naayos. Kakaroon ng redemption. Hope this verse you learned something. Thank you everyone and God bless. Be confident sa identity and value natin kasi we are created like Christ. Thank you everyone and God, we are the masterpiece of Christ. Huwag mong ibabahin mo sarili mo, pagkatiwalaan mo kung ano yung blessings na binigay sa'yo. Thank you and